Magandang araw mga kababayan ko, mga Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mga Pilipino all overseas, all over the world, magandang araw sa inyo lahat. Separation of church and state. Malinaw po na sinasabi na dapat hiwalay ang simbahan sa estado. Napakaliwanag naman po siguro nun. Tama po ba? Kaya panawagan ko po doon sa dalawang obispo na walang tigil sa kakaputaktik sa mahal naming presidente. Hindi pa nga nakaupo sa palasyo, hindi pa nga upo doon sa upuan ng Malacanang. Eto itong dalawang obispo na ito, halatang halata na namumulitika, manahimik kayo sa kakaganyan nyo sa aming presidente. Mas lalo nyong dinidiin ang simbahang Katoliko at kinakaladkad nyo sa kahihiyan. Alam mo, pinanganak akong Katoliko, kinagisnan kong Katoliko, nanay, tatay ko. Pero hindi, ibig sabihin nun na sangayon ako sa pinaggagawa niyong dalawang obispo kayo. O pwede bang tulungan niyo na lang yung mayor natin o presidente natin? Di ba pwede yun? Total, wala rin namang nagawa ang simbahan eh. Sa kahirapan ng mga Pilipino, walang nagawa ang simbahan. May mga drugs, napigilan ba ng simbahan? Hindi rin. Sa malinaw na ang simbahan walang nagawa para sa bayan, walang nagawa para sa bansa. Kaya sana naman tantanan nyo, mga obispo kayo, huwag nyong idaan sa pagsusuot nyo ng abito. Na feeling nyo, pag sinuot nyo yung abito nyo, ang banal-banal nyo. Pwede ba? Nakakabwisit na. Kaming mga Pilipino ang naghalal kay Presidente Duterte. Wala ni sino man sa inyo na para lait-laitin yung kanyang pamumuno. Kung meron mang mas nakakaalam sa kabutihan at ikagaganda ng bansang Pilipinas, walang iba yon kundi si Presidente Duterte. Hindi kayo. Lalo ka na Oscar. Lalo-lalo na yung mga obispo na tumatanggap ng mga Montero at Pajero, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Yan ang atupagin ninyo. Yung mga pari na nanggagahasa ng mga kabataan, yan ang atupagin ninyo. Mas lalo niyong kinakaladkad ang simbahan dyan sa ginagawa ninyo yan. Nakakawala ng respeto. This is not the battle between the church and the president, presumptive president. This is not the battle between the religion. Paninindigan ko ito. Ang battle na ito ay para sa mga Pilipino. Taong bayan. Naiipit ang taong bayan eh. Walang ibang nakakaalam kung anong ikabubuti ng ating bansa maliban sa ating presidente. Kaya kayong dalawa, manahimik kayo kung wala rin lang kayong maitutulong. Total, wala rin namang nagagawa ang simbahan, di ba? Halatang halata na walang nagagawang simbahan. Sa mga patayan sa labas, mga babaeng nire-rape, may nagawa ba? Wala. O baka naman natutuwa pa kayo dahil dinadala doon yung mga patay. Wisik-wisikan nyo lang ng bindita nyo, pera na. Puro kayo nakakalagkad tuloy yung baho ng simbahan, nakakalkal tuloy ang baho ng simbahan. Mas lalo nyo sinisira ang simbahan ninyo, kayo mismo. Taong bayan ang kalaban ninyo, hindi si Duterte. Tandaan nyo yan. Kaming mga naghalal kay Duterte ang makakalaban ninyo. Kung hindi kayong dalawa titigil, tandaan nyo yan. Obispo, Oka, at Socrates Villegas, mahiya kayo sa mga balat ninyo. Huwag niyong gamitin ang
ang abito. Para sarili nyo lang nasisikat kayo, o gumawa kayo ng party list nyo. Kung gusto nyo sa politika, para mapasama kayo doon sa kongreso, o saka kayo magtatatalak doon. Pambihira kayo mga obispo kayo, nakakawalang galang na ha. Nakakawalang galang na. Hindi maganda, araw-araw kayo ang napapanood ko sa TV. Alam niyo kung sino kayong mga malilinis? Alam niyo kung sino kayong mga magagaling? Bakit? Wala din naman kayong nagawa eh. Uulitin ko po ha, Oscar. Huwag niyo antayin ng taong bayan na magdidesisyon sa inyong dalawa. Hindi niyo kami kaya. Ang taong bayan ang naghalal dyan kasi may inaasahan kami, umaasa kami, at patuloy kami na umaasa na may mangyayari at may magbabago. Kung hindi kayo titigil kayong dalawa, diba? Malalaman nyo na lang. Hi guys, good afternoon. Nananahimik na sana ako about sa issue ni Duterte kasi pagkatapos ng election, back to normal na, diba? Pero yung lumalabas ngayon na sinasabi, ibo-boycott si Mayor Duterte dahil sa sinabi niya about sa mga journalist. Hala, grabe. During sa time na tumakbo si Mayor Duterte, nung kailangan niya kayo, anong ginawa niyo? Sinisiraan niyo siya, naging unfair kayo sa kanya kasi wala siyang pera. Halos lahat ng sinasabi sa balita hindi maganda about him. Tapos ngayon sinabi niya yung totoo, nagagalit kayo. Fair ba yun? Hindi. Hindi yun fair. Ewan ko lang kung bakit ganun kayo. Nanalo, instead mag-support kayo, okay lang. Pero pag may sinabi siya about reality, nasasaktan kayo. Totoo din naman na bias yung media. Totoo din naman na yung ibang journalist binabayaran para kung ano yung maganda at hindi pinapalabas. Pero I'm not saying lahat. Kasi meron akong kilala ng mga journalist dito sa Cebu na mga magagaling. Pero, what's your point? What's your point, dude? What's your point? Ano yung point niyo na bakit ipapaboycott niyo? Alam niyo ba, 16 million yung bumoto sa kanya. Paano yung pag kami 16 million magbo-boycott sa inyo? Ay magagawa ba kayo? Wala. So sana man lang, wag kayong OA. Kasi kami, supporters kami ni Mayor Duterte, no, kahit ano sinasabi niya sa media, pinopost namin. Pero pag sabihin na, wala na halatang bitter kayo. Yun lang. So, magsa-shut up na ako ulit. Okay? Bye. HR chief won't shut up or quit vows to fight Duterte. Fight Duterte. Bakit pa tayo masyadong nag-extend ng effort to fight Duterte? Kalabo ba natin siya? Hindi ba natin tunog? Hindi ba natin siya kakampi? Suriin niyo mabuti. Bakit niyo ba siya ayaw? Bakit ba kayo galit-galit sa kanya? Ito ibase lahat so far. Lahat lang na sinasabi niya. Lahat lang na lumabas sa bibig niya. And I really hope I can explain to you, have an audience with you, na ito ay isang parte ng kanyang equation. Isang parte ng kanyang proseso ng koneksyon sa mga Pilipino at koneksyon din sa lahat ng kalaban. And because sa likod nitong camera, sa likod ng kanyang kampanya, at pagka naririnig niyo siya at nakakasama, yung bang hindi yung bang nagsasalita sa audience, ibang-iba ho siya. He's very gentle, very meek, and ang husay mag-isip. At lahat to, sinasalaysay niya bilang kailangang parte ng proseso. Well, siguro ang pinakamalapit na paliwanag, hindi kailangan niya takutin ng kriminal. Hindi siya pwedeng pabebe pagdating sa mga kalaban natin. At aminin nyo, nung hindi pa natin nakikilala si Mayor, ito naman din ang damdamin natin Sa taping, pagka nag-aantay tayo ng take natin na matagal, hindi ba? Nagmumura tayo. Galit tayo sa mga paring malaswa, galit tayo sa drug lords, galit tayo sa mga politiko na magnanakaw, na hindi mo malaman kung sino ang kakampi mo doon until dumating siya. Ang dami.
kahit naman sa mga ilan, sa mga kapatid natin na nasa press, nasasabi natin yan at nagmumura tayo. Ngayon may dumating na tao na kaya sabihin to harap-harapan. Nagulat tayo, nashock tayo, nalito tayo, hindi natin alam. Teka muna, sino ito? Kalaban ko ba to o kakampi? Pakinggan niyo po mabuti. Hindi lang ang kanyang bibig, ang kanyang damdamin, pakiramdaman niyo. Kaya natin yan, lalo tayong mga nasa show business. Kakampi niyo siya eh. Hindi natin siya kalaban. Hindi. And CHR, kung tinitingnan niyo siya bilang simbolo ng violation ng human rights, dapat pantay tayo. Ipagtanggol niyo rin ang kanyang karapatan dahil napakaraming below the belt na pang-insulto sa kanya. Jim Paredes, my friend, ang kaisa-isang composer na nagtiwala sa akin na kantahin na kanyang awit. Sana hindi mo naman ako nakakalimutan. Jim, magkaiba man tayo ng pananaw. Jim, I'm very, very sure, deep in your heart, you will agree, you crossed the line. When you posted that painting ni James Abbott McNeil Whistler, yung Whistler's mother, Jim, nanay na yun, my friend. Masakit yun. At alam natin, hindi patas, hindi dapat kasali sa mahusay na argumento. You're one of the most intelligent persons I've met sa show business. Sana magkaroon ako ng pagkakataon, hindi lang sa'yo, sa lahat ng ayaw at kinamumuhian sa President. Let me explain to you kung ano yung mga na-discover ko sa kanya. Kasi hindi mo na ako kilala nun eh. Ako talagang kasi nagugulat ako, ba't ang bastos niyan? Pero bakit siya mahal na mga tao sa Davao? Wala akong naririnig ng pangit. Pinunta ko siya sa mga rallies. At dapat pala pag-a-attend ka ng rally sa kanya, tiklis-tiklis ang saging ang lamunin mo para sa potassium, para hindi ka mamulikat. Dahil minimum niyang speech ay 2 hours. 2 hours. At lahat ng mga mura na narinig niyo, grab. Edited eh. Hindi dinudugtong ba't siya nagmumura eh. Pareho ng mura natin ang mura niya. Mas malutong nga lang yung sa kanya. Diba? Marami rin naman tayong kasama sa show business, sa teatro, sa lahat na nagmumura. Pareho eh. Give me this chance to explain it to you. And sa likod nitong lahat ng kanyang mugmura, na namimit ko siya, nakakasama, and I discovered a man who is so gentle, so meek, brilliant, and iba talaga ang kanyang strategy. Equation ito at kaparte ng isang proseso kung paano siya kumukonekta sa mga Pilipino, doon sa mga kakampi niya at sa mga kalaban. Tandaan niyo po yun. And let me tell you, doon sa aking unbelievable effort na makilala siya, pati mga kamag-anak niya, pati mga prosecutor, abogado sa Davao, pinuntahan ko yan, nakapagkwentuhan ako niya sa mga taxi drivers sa lahat. Alam niyo naman ako, baliw ako sa ganyan, kikilalanin ko talaga. And bottom line, I discovered a man with immeasurable love for his country, immeasurable love for his countrymen, including those who hate him. Kayo na ayaw niya siya. Yung pagmamahal niya, kasama kayo. Maniwala po kayo sa akin. Suriin niyo po mabuti yung puot sa inyong puso. Kakampi niyo po si President Duterte.